Binalak patayin siya, pero binenta na lang. Nagbago isip nila, binenta na lang siya, di ba? Hindi na natin sama yon. Pero maganda para alam natin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon, no? Paano siya napunta sa pamamahay ni Potiphar. Ang title natin ngayon ay Joseph on Resisting Temptation. Yan. Sino na natokso dito? Okay lang buksan ko? Yan. Para makita ko yung mga maganda niyang mukha. Yan. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating message, no, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabay-sabay nating basahin sa Genesis chapter 39 sa Magandang Balita Biblia. 1, 2, 3, go. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Jose at magandang lalaki. Tingong panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar, sabi nito, "Pingan mo. Natagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at pinamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay namin. Liban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalakihan silan kasaba sa Diyos." Hindi pinapansin ni Jose bahay kahit araw-araw nitong kausap, siniping sa kanya. Ngunit isang araw na sa bahay upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ng ibang mga kautusan. Walang ano-ano hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika't sipingan mo ako." Ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Yan, tayo'y manalangin bago tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo ako. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na sa buhay ng bawat isa na narito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami makapaglingkod sa pamamagitan ng pag-awit, pagpupurit, pagpapasalamat sa inyo at maging sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso't isipan sa kung anumang kalagayan meron kami ngayon tungkol dito sa aming pag-aaralan. Dalangin ko, Panginoon, maging bukas ang aming puso, ang aming isipan sa pagsasagawa ng iyong mga inuutos sa pamamagitan ng istorya nito ni Jose. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan niyo po ako na tagapagturo, mabahagi sa kanila effectively ang inyong mga salita. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga tagapakinig ng iyong salita ay magkaroon ng pandinig. Dalangin ko, Panginoon, na tanggapin nila ng lubusan ng iyong salita. Wala silang tatakpan, wala silang hindi papakinggan, Panginoon. Maraming salamat po muli sa buhay ng bawat isa na nagsasama-samang nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, pwede tayong umupo. Simulan na natin, no? Kasi medyo, sa tingin ko, isa sa mga pinakamahirap i-share na message to. Tsaka mahirap din pakinggan. Una, si Jose ay kasama sa Hall of Faith sa Hebrews chapter 11. At yung mga Hall of Faith, yung mga tao doon, yung mga mananampalataya ng Diyos doon, ay tinatawag din silang heroes of faith. Sa iba, pag sinearch mo, sa iba, heroes of faith yung tawag sa kanila. Ano ba yung hero? Sino favorite niyong hero? Ako si Spider-Man. Captain Marvel, yan. Bayani. Yan. Hero. Ang ibig sabihin ng hero is, pag sinearch mo sa Google, is broadly defined as person admired. Kumbaga yung gusto mong gayahin. Yun yung taong gusto mong gayahin. Halimbawa, si Jose Rizal. Gusto mong gayahin, maaga namatay. Hindi, di ba? Kung gaano siya, di ba? Kadalasan yung hero, gusto natin na
parang magkaroon din ng kapangyarihan na ganito or kakayahan na ganito, di ba? Yun yung parang gusto natin. Gusto kong gumapang-gapang, kaya Spider-Man. Gusto mong gayahin ba rin si Jose? Na napunta sa Egypt? Hindi. Na kung paano siya naging faithful sa ating Diyos. Yun yung magandang gayahin sa kanya, no? Tama? Gusto niyo rin bang gayahin siya? Yan, makinig kayong mabuti. Kung paano siya naging faithful. Pero may kita natin dito sa kay Joseph or Joseph the Dreamer. Pag sinearch mo siya sa Google, may mga lalabas na maraming sources yan, which is Gemini. Ito yung parang naging parang yung collection ng data niya na sinasang-ayunan ko at sinasang-ayunan din ng mga Bible scholars na nakita siya sa Old Testament na para siyang shadow ni Jesus or foreshadowing siya ni Jesus. Kasi may kita dito kung paano, katulad na itong mga key parallel natin between Joseph and Jesus. The father's favor. Parehas sila, si Joseph tsaka ni Jesus na favored son. Mahal na mahal, beloved son of God, si Jesus. And pangalawa, nireject din siya ng sarili niyang pamilya, or sarili niyang kababayan. Ngayon, nireject siya ng kapatid niya, di ba? Gusto siyang patayin, pero nagbago isip. Gusto na lang siya ibenta. Ngayon, si Jesus din, nireject siya ng sarili niyang kababayan, no? Kung sino siya, which is siya yung Messiah, tagapagligtas. Nireject siya. Nireject yung mensaheng binibigay niya. And now, bukod dyan, ayan, binetray din sila, di ba? Sinold sa 4 pieces of silvers. Kumbaga, nakalimutan ko yung kay Joseph. Alam ko kay Jesus 30. Pero, yan, pare silang binenta. Yan. Makikita natin yung parallel, no, between Joseph and Jesus. And false accusation, di ba? Hindi nga lang doon kasi pambata yung BJ, kaya hindi masyadong detalye kung anong false accusation na ginawa niya. Mamaya pag-aaralan natin. Pare silang false accused. Remain silent, di ba? Wala kang nabasang pinagtanggol niya yung sarili niya, no? Ganun din si Jesus, no? Hindi naman sila may kasala, pero sila yung naging parang makasalanan. The path to exaltation, yan, pare sila, tinaas. Yan, no? Di ba si Joseph, after nun na makulong niya, mas lalong tumaas yung position niya from Potiphar na position niya. Mas mataas siya napunta sa mga next na natin itatakal natin. Ganon din si Jesus. Jesus was crucified, namatay, pinako sa krus, at muling nabuhay. Namatay siya, pinako sa krus para sa katubusan ng ating kasalanan. At resurrected, muli siyang nabuhay. Ganon din tayo, maasa tayo na tayo muling bubuhayin din ng Diyos. To sit at the right hand of God. Yan, nasa mataas na siya. Pinakataas, right hand of God. And Savior of the world. So kapag binasa pa natin yung after chapter 39 sa mga dulo, parang siya yung nagligtas sa Egypt sa kagutuman. Yun, itatakal na natin next time na yun. Ngayon, ganun din ang ating Panginoong Jesus ay niligtas tayo sa ating kasalanan. No, nakita niyo yung parallel, no? Di ba? From Old Testament. May kita mo dun yung pattern na parating na Messiah, no? Amazing ba? Yan, di ba? Amazing, no? Kaya yung nagsulat ng Old Testament from Moses, di ba? Tapos dun sa 4 Gospels, makita mo, ibang tao yun, pero may harmony. Napakagaling, no? Napakagaling ng Biblia, no? Napakagaling ng salita ng Diyos. So, ngayon, pupunta na tayo dito sa ating topic. So, yan, medyo in introduction ko lang yung about related din kay Jesus. Eto na.
Ito yung 5 paraan paano ma-resist yung temptation or avoid. Yan. Nakuha ko siya kay godrunning.com. Yung mga points niya. Tapos may unting binago lang ko. Medyo inedit ko lang yung ibang points niya. Onti lang. Sobrang onti. Ngayon, mababasa natin dito sa verse 6 ng Genesis. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose, sino to? Si Jose Matipuno. Sino si Jose dito? Si Gab. Jose Gabriel. Matipuno. Magandang katawan at magandang lalaki. Oh. Sino dito? Grabe no? Paano na siya'y binata, tapos pag binata ka, hindi ko alam kung naaral niyo na to sa health. 'Di ba kapag bata ka, medyo mataas yung libido mo. Yung sex drive. Yan. Ano ba yung sex drive? Yan yung parang desire na gumawa ng sexual activity. Yan. Maganda, i-discuss na natin dito kaysa sa iba nyo pa marinig. No? Tama ba? Okay lang. May pagnanasa. Kapag parang dumaan na tayo sa adolescence ba tawag doon? Adolescence. Yung parang binata na. Ganon din si Jose. Matipuno. Tapos magandang lalaki pa. Kung kasing pogi ka ni Jose, di ba parang ang sarap gamitin nun para pagsamantalahan yung iba? May nag-agree. Di ba, may kita mo sa mga YouTube, Facebook Reels, di ba? Ginagamit nila yung kapugian nila para mag-reels. Di ba? Ginagamit nila yon, di ba? Para for content, di ba? Mga reels, yung mga basta yung jawline nila parang ganun. Di ba? Parang ang sarap gamitin nun. Pag ikaw naman, maganda, di ba? Parang pag maputi ka, sexy ka, payat ka. Di ba? Parang ang sarap gamitin pang leverage or pang advantage mo, di ba? Sa lipunan. Yan. So, paano niya nagawang tanggihan yung temptation or iwasan sa kanya ng asawa ni Potiphar? Si Potiphar, sa tingin niyo, hindi maganda? Asawa siya ng high-ranking. Si Potiphar, may katayuan siya, may position sa gobyerno ng Egypt. Di ba? Kaya maganda yun. Na-search ko nga yung Egyptian, masyado silang hygienic. Dahil sobra nilang hygienic sila, tinatanggal nila lahat ng buhok nila. Kaya sabi ng iba, wig daw yung mga buhok nun eh. Kasi sobrang hygienic daw nila. Pero hindi ko pa sure kung totoo talaga yun. Pero naniniwala ko na maganda rin si Potiphar na nang-akit sa kanya. Diba? Paano niya yun natanggihan? Isa na siguro tong topic na to na uncomfortable ituro at pakinggan, no? Dahil may mga pagkakataon na nag-fail tayo. Ako. Meron ba dito? Nag-fail sa tukso? Yan. So, makaka-relate tayong lahat. Pero, kailangan natin pag-aralan para sa kalwatayan ng Diyos. Iniwala ba kayo doon? Pinag-aaralan natin to para i-glorify ang Diyos. Ngunit, buti na lang, mahabagin ng Diyos natin. No? Kahit nag-fall tayo, nag-fail tayo, He is faithful at merciful. Pero hindi tayo natatapos dun sa pagiging merciful ng Diyos. Kailangan bilang pagpapasalamat po sa habag at pagmamahal sa atin, pag-aralan natin at isagawa natin yung kung paano makaiwas at magtagumpay sa tukso, gaya ni Jose, no? Yan, ito na ang first point natin. Responsibility. Take it. Sabi dito, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito. Ang dami niyang
Ano pala no? Ibig sabihin, naging makapangyarihan na rin siya doon sa lugar nila, sa bahay ni Potiphar. O kung ano man pinapamahala sa kanya ni Potiphar. Maliban sa inyong asawa, hindi so ibig sabihin, hindi pinapamahala sa kanya asawa niya, 'di ba? Off limits siya. Sabi niya dito, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkasala sa Diyos. Makikita natin dito, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Kayo ba, panatag ba yung mga magulang nyo kapag nagpapaalam kayo? Kapag may task sa inyo na pinapagawa na inaasahan na gagawin nyo, na eto, avoid mo to ha. May papagawa ko sa iyo. Alam ko magagawa mo naman to netong araw na to, matapos mo to. Mga teachers nyo, meron ba? Like, responsibilidad na alagaan ng iyong kapatid para hindi masunog yung bahay nyo. Umuwi ka ng maaga. Kumbaga, ma'am, pagpapaalam ako, may ano lang kami, may groupings lang kami. Promise ha? Promise, maaga ko. Kinukuha mo yung, tag dito, pinaninindigan mo ba yung promise mo? Alam nyo, nagtatampo sa akin si Music dati, or kila sa mga magulang ko, kapag nagpapaalam siya papunta sa field trip, sa mga swimming, group activities nila sa school. Kasi bakit daw, kapag ako ay nagpapaalam sa kanya, pumapayag agad sila. Pero sa kanya, hindi. Laging nagmamakaawa, laging parang iiyak. Kasi nakita siguro na mas responsable ako at wala ako sigurong gagawing kalokohan. No? Pag nagpapaalam ako, medyo maluwag sa kalooban nila kasi alam nila kung ano yung, hindi ako gagawa ng mga crazy things. Hindi, nang bata pa. Wala pa si Yenny noon. Wala pa siya noon. Diba? Kayo, panatag ba ang mga magulang niyo sa inyo? Yan. Kasi, paano niyo nakikita yung responsibilidad niyo sa mga actions niyo? Joseph took responsibility for his own behavior. Tinitignan niya yung behavior niya. Seryoso siya sa responsibilidad niya kung ano lang yung pinapamahala sa kanya. Kapag ikaw yung nasa sitwasyon ng ganito, di ba binenta si Jose? Ano pa rin siya? Di ba alipin pa rin siya? Medyo mataas na alipin nga lang. Kung nasa sitwasyon ka nito, ano kayang sasabihin mo sa asawa ni Potiphar na mas mataas sa'yo? Kasi asawa siya ni Potiphar, di ba? Di ba? Ano kayang magiging reaction mo? Baka ganito sabihin mo, anong magagawa ko? Alipin lang naman ako at asawa siya ng amo ko. Hindi rin ako makakatanggi. Pwede bang ganon? Pero ang sabi ni Potiphar, ito lang yung papamahala mo. Hindi kasama asawa ko tsaka yung pagkain ko. Pero, anong sinabi niya? Ngunit hindi ganyan ang naging kaisipan ni Jose. Naging responsable si Jose sa kanyang magiging actions. At naniniwala rin ako na alam niya rin yung mangyayari sa kanya kung kinagat niya, tinuka niya yung butil, di ba? Alam niyo may mga word na ganun. Kumaga kung nag-give in din siya doon sa attempt nung asawa ni Potiphar. Alam niya, mangyari sa kanya, ganun siya. Deads. Naniniwala ko na magiging responsable ka kapag alam mo yung magiging results ng iyong actions. Amen ba? Alam niyo ba, yung bawat galaw mo, merong consequences. Yung alam mo, yung outcome, yung mangyayari kapag ginawa mo ang isang bagay o masamang bagay. Nagdadalawang isip ka ba muna bago mo gawin ng isang bagay? Kahit tama. Pero lalo na yung mali. Magdalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito.
Naisip ka. Anong application natin dito? Halimbawa, kapag naglaro ako ngayon, natempa akong, may homework ako eh. Tapos, parang gusto ko mag-rank up. Kaso lang, ano mangyari? Hindi ka makagawa ng homework, magkakram ka bukas. At worse is, mangopya ka. Tama? Tama? ChatGPT, di ba? Parang pangopya na rin yun eh, ChatGPT. Kasi, ang purpose ng homework, di ba, mapag-aralan mo sa home. Di ba? Hindi lang. Pag ChatGPT kasi, copy-paste na lang yun. Kung sana, binasa mo. Di ba? ChatGPT ka, binasa mo, pinag-aralan mo. Pero kapag gahol ka na sa oras, ChatGPT, copy-paste na lang yun. Wala nang pag-aaral doon. Kapag nagsinungaling ako ngayon, papatungan ko na naman kasinungalingan yung kasinungalingan ko, di ba? Tapos, bandang uli, mahuhuli pa rin ako. Tapos, mas galit pa siya kasi nga, sino mas galit? Yung nanay ko mas galit pa kasi nga, nagsinungaling na ko. Imbis na sinabi ko na yung totoo, medyo mas mababa yung galit niya. Parang sa batas. Pag inamin mo yung pagkakasala mo, pag kinasuhan ka, mas less yung di ba? Pero ayaw mo pupunta na sa sitwasyon, di ba? Ayaw niyo na pupunta. Pero halimbawa lang, nagkamali ka talaga. Hindi mo sinasadya or sinasadya mo. Huwag mo nadagdagan ng mas masama pa. Kasi alam mo rin naman yung kahihihatnan. Responsibility, take it. Kapag sinagot ko kaya siya, kapag nanligaw ako, or nanligaw ako, halimbawa, sa babae kasi baliktad di ba? Ay, hindi naman baliktad, di ba? Pag sa babae, pag sinagot ko kaya siya, tapos yung sa lalaki, pag niligawan ko kaya siya, tapos naging kami, assuming, makaka-focus kaya ako sa studies ko? Magagalit ba sila, mama? Magpapaalam ako? Magpaalam na. Di ba? Anong nakikita mo ba yung kahihitan at nun? At kaya mo bang panagutan? Pag sumama ako sa kalokohan ng kaibigan ko, mapapahama kami, di ba? Kasi kalokohan yan eh. Minsan nga lang nakakatakas. Pero kapag hindi nakatakas, yung kalokohan, anong mangyayari? Mapahamak. Di ba? Ano pa? Alam nyo kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan si music? Kasi marami siyang kalokohan. Ako konti lang. Meron, pero konti lang. Meron pa rin. Kala nyo wala. Meron. Pero kasi siya, yung kalokohan niya, hayag. Kaya, wag mo nang simulan. Mapahama ka. At hindi ka, mawala yung tiwala sa'yo ng magulang mo, di ba? Pag may tiwala sa'yo magulang mo, madali kang parang bigyan ng privilege na kumbaga hindi magiging panatag yung sarili yung mga nila sa iyo. Madali kang magpaalam. Yan. Lalo na kung totoo naman talaga, 'di ba? Na kailangan mo sa groupings, field trip, enjoy, tsaka educational purposes kung meron. Yan. Kapag sumobra ako sa pagkain nito, matamis, ang sarap eh. Ang sarap. Kaso lang, katulad ko kahapon, sabi ko, parang gusto kong matamis. Magsasalita ako ngayon. Magkakasakit ako, di ba? Sasakit yung lalamunan ko. So, temptation, di ba? Sa pagkain lang, hindi lang about sa sexual. Pero hindi sobra. Kumain ako, syempre. Pero kapag sinobrahan mo, hindi ka sinabing masama kumain. Sinobrahan mo, yun eh, di ba? Tama? Sige, dito na tayo. Kasi nga ngayon, hindi pa natin masyado inaano yung... Gusto ko dito ilabas yun eh, sa pangalawang point natin. So yan, responsibility, take it. Amen ba? Yan. Hindi ko po magagawa. Yan
Yan dapat sabihin natin. Di ko po magagawa yan. Dito sa point natin is recognize sin. We see verse 9, Joseph recognizes what Potiphar's wife wants. Kung anong gusto ni Potiphar, wife of Potiphar. Pero, nakita ni Potiphar kung anong gusto niya. Pero anong nakita ni Jose? Kasalanan. Yun yung nakita ni Jose, kasalanan. Do you recognize sin? Lahat ba ng sin nare-recognize niya? Sa tingin nyo, sa buong lahat ng sin, 100% yung sin, ilang percent yung nare-recognize niya? May 90% ba? 80%? 70? 50? Ilan yung nare-recognize nyo? Hindi ko po magagawa ang ganyan. Kalaking kataksilan at pagkasala sa Diyos. Na-recognize niya. Ang Biblia ay salita or instruction ng Diyos para sa sangkatauhan, para sa atin ng Bible. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo hinayaang walang alam tungkol sa kasalanan. Bakit? Ang kasalanan, kapahamakan ang kahinatnan para tayo ay babalaan na lumayo dito. Binigyan tayo ng salita ng Diyos, babala ang Bible para makaiwas. Hindi dahil ayaw niya ng kasarapan or hindi dahil ayaw ng Diyos yung pleasure. Hindi dahil ayaw niya yung masarap. Gusto lang tayo pahirapan ng Diyos. Ito'y dahil alam niya yung kahihinatnan ng kasalanan. Yung effect, no? Alam niyo yung effect ng kasalanan. At ito'y pagkasira at kapahamakan sa atin. May kapahamakan sa kasalanan. Iniiwas ka niya sa sakit na mararanasan mo sa dulo. Ito yung kasalanan sa una ay masarap talaga. Diba? Pero yung effect, hindi na masarap. Amen ba yun? So, appealing siya yung kasalanan dahil masarap siya sa umpisa. Do you recognize sin? Dahil maraming kasalanan nang tinatawag ngayon, kaya mahirap sa mga kabataan ngayon, nahihirapan na sila i-distinguish kung ano yung kasalanan dahil marami nang tinatawag na new normal. Sin. Yeah. Yung mga dating kasalanan, hindi na ngayon daw. Hindi na tinatawag na kasalanan, hindi na tinuturing na masama. Parang gusto ko kasi isigaw niya na lang Ano yung mga kasalanan na tinatawag ng hindi kasalanan ngayon? Same sex. Agree ba kayo? Agree ba lahat dito? O may disagree? Tatapon natin, di joke lang. Joben, anong mga new normal na ngayon na kasalanan naman talaga? Gaya-gaya kay. Ikaw, Iya? Homosexuality. Alpha? Ano pa, yung mga ni-normalize ngayon? Online na, sugal, di ba? Ano sabi nila ngayon dun sa sugal? Ano lang, pampalipas-oas lang naman. Ano lang, hobby lang, ganon. Or baka grind mo lang yun. Grind ko lang to Ano pa? Premarital sex, di ba? Ano lang yun? Testing lang, ganon, para experience ba? Para lang free trial. Free trial, di ba? Ang galing gumawa ng mga term ng tao, di ba? Para yung kasalanan magmukhang hindi. Tama. Ikaw, Gab, meron kang naisip bukod doon sa mga hindi na pangopya, yan. Ano yun? Diskarte ko lang yun It's better to cheat than to repeat. Di ba? Di ba? Lahat naman sila nangopya, di ba? Ibig sabihin, nag-normal na siya. Nag-normal na. Kapag sinabi mong lahat na ganito, parang sinasabi mo, normal na yan, hindi na kasalanan yan. Lang yan, pang Jurassic lang yan Pang lang yan, pang 90s, hindi na uso yan ngayon. Yan. Pagmumura. Lang to?
Self-expression. Pagiging fanatic, ano ko lang to, hobby. Yan. Gluttony, hindi, mukbang lang. Yan, sex outside gay, lesbian, pagiging gay, lesbian, self-expression ko lang to. It's a form of art. Disrespecting parents, hindi, karapatan ng kabataan to. Unforgiveness. This is bad. Ito, masamang tao to. Kailangan natin to i-bash, kailangan natin to i-death wish. Freedom of speech ko yan. Cancel culture yan. Yan. Panunood ng porn, normal lang yan sa lalaki. Lahat naman ganyan meron din yan. Di mo alam na apekta na pala yung utak mo, di ba? Merong mga studies ngayon na nakaka-apekto ng utak yung habitual viewing of pornography. Panlalait. May nilalait ka ba dito? Di ano lang yan, laro-laro lang naman yan Tapos binangka, patay. Pangungupit, di ba? Hindi ano lang naman, souvenir. Di ba? Kailangan ko kasi. May ilang nagsasabi na ang kasalanan ay kasalanan. Yan, ang galing nyo mag-recognize ng sin. Nakakatawa. Bigyan nyo ng palakpang sarili nyo. Nice. May ilang nagsasabi na ang kasalanan ay kasalanan lang. May ilan daw nagsabi na ang kasalanan ay kasalanan lang kapag nahuli. Pag may nakakita, kasalanan lang yan. Di ba? Ang dami kay Gabriel Go. Kilala niyo yan? Nakita kasi siya na illegal parking hindi, minsan lang naman kami. Minsan lang naman nagche-check doon. Ngayon lang naman Sana di ganun po yung ating prinsipyo na tayo Kristiyano na. Wala man nakakakita, ang Diyos ang nakakita ng lahat. Ang Diyos na nakakita ng lahat ay nagsasabi na kasalanan yan. Amen ba? Hindi nagpaligoy-ligoy si Jose. Hindi siya nagpaligoy-ligoy o pinababaw yung salita or sinasabi ngayon na sugar coating. Hindi niya sinugar coat. Yung sinabi niya, yung gustong ipagawa sa kanya ni Potiphar, hindi niya sinugar coat. Sinabi niya talaga kung ano talaga yun. Malaking kataksilan at pagkakasala. Kaya ganun din dapat tayo. Ang kasalanan ay tawagin nating kasalanan. Number 3. Ito naman, respond to God. Ano ngayon 1? Responsibility. Take it. Ano yung pangalawa? Recognize sin. So, ma-recognize muna natin yung sin. And now is respond to God. We see in the last part of verse 9, sabi dyan, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kasalanan at pagkakasala sa Diyos. Kung hinayaan lang ni Jose na manaig yung kanyang laman, alam niyang magkakasala sa Diyos. Yun yung nakita niya. Makikita natin sa kanyang reaksyon kung gaano kalalim yung relasyon niya sa Diyos. Na kapag nagkasala siya, malulungkot ang Diyos. Hindi niya gustong magkasala kasi hindi niya gustong ma-disappoint ang Diyos na kanyang mahal. Ganun din ba kayo? Kapag nabigay mo ng disappointment yung magulang mo, nalulungkot ka ba? Pag na-disappoint mo siya, bagsak ako. Kasi puyat ako lagi kaka. Yung pala, hindi, ano naman kami lati, bagsak kami lati. Yung pinakamatalino nga, hindi pumasay. Loyal si Jose sa kanyang earthly master. Diba? Nakita natin. Kung ano yung pinapamahala ni Potiphar, hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang. Ito lang yung pinapagawa niya, hindi kasama yung kinakaya niya, hindi kasama yung asawa niya. Pero mas concern, makikita natin dito, mas concerned pa siya sa Diyos. Mas concerned talaga siya sa Diyos kaysa sa earthly master niya na si Potiphar. Mas binibigyan niya kasi ng kaluguran ang Diyos kaysa sa kanyang sarili. Maging kay Potiphar,
at sa kanyang sarili. Kapag mas mahal mo ang Diyos, mas bibigyan mo ang kaluguran ng Diyos kaysa ang iyong sarili. So maganda ang kabisuduin yung verse na ito. No? Sa awit 119 verse 11, basahin nyo lahat. 1, 2, 3, go! Yan. Banal mong kautusan ay sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Yan, magandang verse mo yan. Ano na yan? Addition na yan sa John 3:16 mo. Tsaka sa Philippians 4:13. No, tama. Madali lang no. Yung English niya, ano rin din. Kung gusto niya English. Sino mahilig magugas ng kawali dito? Sino mahilig magugas ng kawali? Ito napakinggan ko lang to sa Facebook Hindi ko take yung credit. Napakinggan siya sa Facebook. Madalas ako di ba nag-iugas ng kawali? Kasi hindi mo binababad kaya binababad ko muna. Kailan masarap ugasan yung kawali? Kapag binabad tsaka lumambot na. Di ba? Kapag binabad, ang sarap na kasi kahit wala nang sponge, kahit kamay mo na lang Lalo na kung 3 araw na. Di ba? Hindi siya, mahirap siya kapag bagong prito, di ba? Bagong prito. Tapos pinahugas sa nanay mo, di ba nakakainis? Tigas-tigas pa. Lalo na kapag pritong tilapia, di ba? Yung madikit yung mga balat. Kapag nagbababad ka sa salita ng Diyos, naniniwala ako na mas madaling tanggalin yung mga tuksong nakakapit sa iyo. Pag binababad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Yan yung application natin dyan. Ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Para yung mga tuksong nakakapit sa iyo ay madaling iwasan. Number 4. Ano nga ulit yung number 1? Responsibility. Recognizing. Respond to God. Respond to God. Yan. So, yun. Mag-respond ka sa Diyos. And refuse to be present. Huwag mong hayaan mapunta sa sitwasyon or sa isang lugar. Refuse. Sa verse 10 ng chapter 39 ng Genesis, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Nakita natin dyan, She spoke to Joseph day after day. He refused to go to bed with her or even be with her. So, iniiwasan niya intentionally. Diba? Hindi niya lang tinanggihan ng asawa ni Potiphar, kundi sinadya niyang iwasan na makasama siya. Ang pagkahulog sa tukso ay choice mo. Ay, hindi wala. Hindi joke lang. Choice mo yan. Madalas may choice na umiwas, mapunta sa isang sitwasyon na pwede kang matukso. Huwag mo testingin yung sarili mo at pumunta sa isang sitwasyon na matutukso ka. Huwag mo simulan kasi baka tapusin mo. Galing ba? Lagay mo doon sa Facebook. Sabi hindi ko mag-umpisahan kasi baka tapusin mo. Halimbawa, so punta na tayo sa ating application. Maiwan kayo mag-isa ng ibang tao na opposite sex. Crush mo, boyfriend or girlfriend mo. Maiwan kayo mag-isa. Magpe-pray lang kami, magba-Bible study lang kami. Really? Mga taong na-impluwensyahan ka na gumawa ng masama. Meron ba? May mga taong na-impluwensyahan kang gumawa ng masama? O ikaw? Yung na-impluwensya? Yun lang. Para kang si Potiphar, di ba? Ay, hindi. Yung asawa ni Potiphar.
Si Potiphar. Yan. Di nagpapaalam sa magulang. Di ba? Pag di ka nagpapaalam sa magulang mo. Or, alam nyo ba, yan, parang nag-iba yung ano ko. Pero aware ba kayo? Narinig ko to kay Bon nakaraan eh. Aware ba kayo sa mga triggers nyo sa temptation? Aware ba kayo? Yung mga tendencies pala. Tendencies pala, hindi pala. Yan. Basta narinig ko yung aware tendencies yan. Yung tendencies. Yung mga triggers nyo sa temptation. Aware ba kayo? Maging ano kayo, kumbaga honest kayo sa sarili nyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko tatanungin dito kasi magtatanungan kayo mamaya. Aware ka ba kung saan ka madalas nauulog? May struggle ka ba sa food tapos manonood ka ng mukbang? Manonood ka ba? May struggle ka sa food, gusto mo lagi kumain, kaso lang, ang gusto mo, ipinapalo mo naman lahat ng nagmumukbang. May struggle ka ba sa pagmumura? Tapos, pinapalo mo pa si Malupiton, no? Di ba? Pinapalo mo pa, lagi kang updated, no? Lahat ng, ng content niya. Or yung mga content creators na puro mura. Nagsastruggle ka na dun, tapos yun pa yung lagi mong maririnig. Tapos may struggle ka sa last, tapos pinapalo mo pa yung mahilig mag-thirst trap. I-click mo pa, interested. Pinalo mo pa, di ba? I want to see videos like this. So, ano application natin doon? Wag. I-click mo yung not interested. See less. Di ba? Nakalagay doon. See less like this video. Block mo. Or see less videos like this. Report mo. Sexually, basta, ganun. May mga ganon, di ba? Magano ka na lang, this is love. Yan. May struggle ka na mag-BF or girlfriend ng hindi pa panahon mo. Di ba? Parang, gusto ko na mag-girlfriend. Tapos pinapanood mo pa mga romance, puro romance na K-drama. Di lalo kang nagginaganahan. Ay, nakita ko yung qualities ni ganto, ni Asi. Ay, luma na pala yun. Nakita ko yung Asi pala. Yung ganun yung qualities niya. Tapos, nanligaw siya. Ay, siya na ata, si Mr. Right. Yan. Diba, nagsastruggle ka. Tapos, finifeed mo pa yung struggle mo. May struggle ka sa violence. Diba? Ipapaban na daw ni Risa. Gusto mo pa na mainitin yung ulo mo, tapos nagsastruggle ka sa violence, parang gusto mo laging mangagat katulad ng may menstrual na Hindi. Di ba mainit yung ulo mo, tapos parang gusto mo laging may kaaway, tapos lalaruin mo pa GTA, no? Lalaruin mo pa yung puro violence na di ba? Nag-feed yun ng emotion, ng violence, di ba? Finifeed nun yung struggle mo. So, magandang umiwas ka muna doon. Umiwas ka doon. Si Jose ay isang alipin lang, hindi niya control yung buhay niya, di ba? Kasi nga, pamamahala siya ng Potiphar. Hindi siya pwedeng mag-disobey doon. Di katulad natin na may kalayaan. Di ba tayo? May alipin ba dito? Ako ay alipin mo. Wala namang alipin dito. Pero ginawa niya ang lahat ng kanyang makaya, si Jose, kahit alipin siya, para hindi mapunta sa sitwasyon na pwede siyang matukso. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At pwede mo rin gawin yung ginawa ni Jose. Gawin mo lahat ng iyong makakaya. Baka mamaya magtaka ka, ikaw na yung iniiwasan ng tao.
Kasi ginawa niya yung lahat na makakaya niya para iwasan yung tukso. Meron ba dito? Nagets ba? Mamaya, ikaw kasi yung tukso eh. Ikaw yung nang bubuyo eh. O, suntukin mo. O, pingutin mo. Ganon ka pala. Kaya, iniwasan ko. Ito pala, ano tayo mamaya? Overnight tayo, ML all the way, di ba? Tapos magulat ka, iniiwasan ka na pala, di ba? Yan. Kaya huwag ka rin maging source ng tukso. Mga girls, no? Huwag tayong maging source ng tukso. Lalo na sa ating pananamit na. Kuya, huwag yan. Kasi, di ba? Ngayon, di ba? Ang sabi nila, ano lang to? Ano nga may yung ano nila? Hindi kami nang-aakit ng yung pagsusuot namin ng ganito, hindi kami nang-aakit ng lalaki. Ano lang namin to? Ano? Para sa sarili namin to, nagfi-feed ng ego namin. Yan, my body, my choice. Diba? Yan. Mamaya, pag-usapan nyo pa yan kung gusto nyo. Yan. So, refuse to be present in temptation, no? To avoid temptation. So, for our last point is, sorry. Okay na. Ayan. Run away. Yan yung dinagdag ko lang sa points niya. Kay God. Yan na yung dinagdag ko. Kala mo, ang laki ng binago ko, ano? Ngunit, kasi run lang talaga sa original eh. Kaya nilagyan ko na away. Kasi baka run forwards run towards eh. Ngunit, isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataon, wala ron ng ibang mga utusan. Walang anoy-anoy, hinablot ng babae ang kanyang balabal. At sinabi, halika, sibingin mo na ako. Patakbo siyang lumabas. No! Ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. May mga pagkakataon na hindi natin talaga maiwasan yung tukso, no? Tama ba? Niniwala ko. Hindi. May pagkakataon, pero madalang lang. Kadalasan, ginugusto natin yung to be present dun sa sitwasyon. Pero, may time na napupunta ka sa ganun. At ayaw mo dahil nagbababad ka sa salita ng Diyos. Amen ba? At ngayon, napunta ka na sa lugar na yon, anong gagawin mo? Hindi kinanta ni Jose mga bata kayo. Tukso, luyuan mo ako. Hindi niya nabalam yon? Siguro magiging uso lang yun kapag lumabas sa Reels, no? Kapag naging viral. Yung mga lumang kanta, di ba, nagiging nalalaman ng mga generation ngayon dahil, nagiging uso siya, ginagawang sawayaw, no? Gumagano, no? Ang ginawa ni Jose ay tumakbo. At ginawa niya iyon ng agaran. Immediately. Dahil makikita nating naiwan niya yung kanyang balabal, di ba? Alam mong ginawa niya yung lahat ng makakaya niya, lahat ng agaran, dahil naiwan niya pa. Di ba kapag yung nagnakaw tapos nahuli, naiwan yung tsinelas. Meron sa amin nangyaring ganun. Dahil sa sobrang pagmamadali. Ganun siya kakamadali. Parang nagnakaw siya, tapos umalis siya. Hindi siya nagdalawang isip, umalis siya agad. Hindi siya uminto sa pag-alis para balikan at agawin pa yung balabal, di ba? Kayo kapag hinold up kayo, bigay nyo na agad. Kaysa masayang yung buhay, di ba? Di ba? Bigay nyo na.
Huwag na kayo mapagagawa na. Ano lang na yan, hindi yung application. Kumbaga, advice lang ba? Di siya uminto para hindi niya sabihin, wag na. Hindi siya nakipag-negotiate ba? Na, parang hindi siya sige, pag sumbong kita, parang gano'n. Di ba? Umalis siya kaagad. Tuwing naharap ka sa tukso ng hindi mo sinasadya, anong ginagawa mo? Pag napunta ka sa sitwasyon na matutokso ka o tinutukso ka, anong ginagawa mo? Pag-scroll mo, may nakakatuksong content. May gumaganon. Scroll mo ba agad or pinipindot mo agad? Or nilike pa, binabaran pa, Kung ano. Gumagano. Swipe ba agad o binababaran mo, binibisit mo pa yung page para another videos for more content. This di ba? Bibisit mo pa. Kapag may pinaplanong kalokohan yung kaklase mo, like manduruga sila or may ibubuli sila. May gusto silang buluin, bully natin to kasi ang pangit na ito, ang taba na ito eh. Or may gusto silang i-chismis. Oy, Mars? Nakikiyosyoso ka ba? Ay, ano nga yan? Gagano ka rin ba? Sama niyo ko dyan. Sama ako dyan. Nilalayuan mo. Yan. Groupings daw sa school performance. May groupings daw sa school. Tapos naglagbas bigla ng MP, MP. Babe. Ay, hindi pala. Paano ba yung babe? Kasi, ito eh. Hipak! Diba? Hipak ka, tikim! Uwi ka na ba? Uwi ka ba? Kahit sasabihin na, ay, killjoy naman to. Killjoy naman? Kay Jesus. Kay Jesus. Yeah. Slow ko, sorry. Medyo slow. Ngayon ka lang na-realize. Naalala ko dati, yung kaklase ko na girl na babait. May kaklase akong girl na babait na friend ko. Nag-advise ako siya na layuan niya yung grupo ng mga babae na kaklase namin. Kasi mabait siya tapos magka-seatmate kami. Dahil may mga pinag-uusapan at pinaplano silang di maganda na naririnig ko. At para gusto siyang eyain. Tapos sinabi ko sa kanya, advice ko sa kanya, huwag mo samahan niya kasi may hindi maganda yung ginagawa nila. Kasi nakita ko siya mabait siya. Ngayon, nung nalaman ng grupo ng mga babae na in-advise ko yun, ano nangyari? Minala ko. Nagalit sa akin. Sabi sa akin, ba't mo sinasabihan to ng ganyan? Ganoon ako. Ano pa ako nun second year high school. Sinasabihan ng ganyan. Yan. Kaya makikita natin dito sa buhay ni Jose na nakulong siya. Diba? Sabi dito, sa pangyaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong ng lalaki. Tingnan nyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreo to para makin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumari pa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Tinago niya ang Tinago niya ang balabal ni Jose. Hindi na pala. Narration na pala to? Itinago niya ang balabal ni Jose. Yung quote ni Jose. Hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid. Gusto akong pagsamantalahan. Na ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Yan, so false accusation. False report, di ba? Sabi niya dito.
The reality ay namumuhay tayo sa makasalanang mundo. Kahit ginawa mo yung tama base sa salita ng Diyos, pwede ka pa rin mapasama. 'Di ba? May ganun talaga. At ang Diyos nga natin, si Jesus nga ay na-persecute din or nakaranas ng siya nga yung pinakamatinding naranasan na kahirapan. Kaya hindi natin din maiiwasan yun. Dahil ang asawa ni Potiphar ay walang integridad sa kanyang pagiging asawa, dahil gusto niyang makisiping sa hindi niya asawa, wala siyang integridad doon sa pagiging asawa niya, wala rin siyang integridad sa kanyang kwento. Nagsinungaling siya na ni-rape siya gamit yung balabal. False evidence na kanyang panlilinlang. Yan, naalala nyo kanina yung pinanood nyo, hindi yata pinakita doon, na ginamit din yung quote ni Jose, yung balabal niya, panlinlang kay Jacob. Tama? Hindi kasi yata nakita doon. Ginamit din yun ng mga kapatid niya na kinain daw siya ng mabangis na hayop. Ginamit din yung panlinlang. Ganun din, ang quote ni Jose, ang balabal ni Jose, ay ginamit panlinlang. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya. Wow, siya pa yung nagpapasya. Parang siya yung, mayor ba yung tawag dun sa kulungan? Kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan, di ba? Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan. Wala nang pakialam kasi alam niya mabait si Jose. Sa ginawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay, sapagkat pala'y kasama ni Jose si Yahweh. At pinagtagumpay siya sa lahat niyang gawain. Pero may kita natin dito yung tugon ni Potiphar, makita natin, nagalit. Pero hindi niya sinabi kung kanino siya nagalit. Kasi, magets natin na si Potiphar, alam niyang innocent si Jose. Kasi nga, imbis na kamatayan, kasi yung attempted rape is, ang parusahan, kamatayan. Pinakulong niya lang. Ibig sabihin, alam niya. Kaya nga, doon panatag si Potiphar kay Jose. Alam niyang inosente si Jose. Nagalit siya pero hindi dinanggit kung kanino. Hindi sinabi kung kanino. Pero di natin alam talaga kung sinabihan din ni Potiphar yung mga bantay na kulungan, nabigyan si Jose ng pabor, maging mabait sa kanya. Diba? Naging mabait sa kanya. Hindi natin alam kung sinabihan siya, mabait kay Jose kasi alam ko wala tong sala eh. Hindi natin sinabihan. Pero ang alam natin ay yung pabor ay nanggaling kay Yahweh. Hindi siya pinabayaan ni Yahweh, si Jose. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Katulad ka ba ni Jose? Katulad ka ba ni Jose? Amen. Hindi no. Ang hirap na. Pero parang ako yung asawa ni Potiphar dito. At si Jesus ay si Jose. Dahil ako dapat yung akusahan. Ako dapat yung akusahan ng kasalanan. Ako dapat yung managot sa kasalanan na aking ginawa. Ngunit si Jesus ang naging kasalanan. Sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus ang naging kasalanan. Sa kanya nilagay yung kasalanan natin para tayo, ang kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran ay mapunta sa atin. Ako dapat yung magdusa, pero si Jesus ang nagdusa. Kailangan natin ma-realize yung lawak ng pagmamahal ni Kristo muna sa atin para hindi natin hanapin sa mga kasalanan yung pleasure na tinutokso ng mundong ito. Amen ba?
Kailangan ma-realize natin yung pagmamahal ni Jesucristo. Mas maranasan natin yung pagmamahal niya kaysa yung pleasure na tinutokso ng mundong ito na temporary. So once again, yan yung ating 5 steps. Sige, bilhan ko na. Ay, wag mo na yan. May gusto lang ako isama dito, hindi ko sinama dyan. Ngayon, may 6 step talaga. Pero hindi sa kwento ni Jose. Kasi si Jose parang talaga siyang kakaiba talaga siya. Parang siyang kakaiba na kung paano siya umiwas sa tukso. Parang siya yung exceptional sa rule. He was able to avoid temptation without support from believing friends. Diba? Wala ka nakitang may kaibigan siya, yung kapatid niya nga, di ba? Pinagtangkang pa siyang patayin, pero binenta. Pero, meron nangyari sa Bible na dalawa na gusto natin bigyan ng parang contrast or difference. May dalawang nag-fail, which is si Samson, si David. Di ba? Samson kay Delilah, si David kay Bathsheba. Yan. Pare silang na-tempt. Pero, paano sila nag-recover? Si Samson, mabasa natin na wala siyang friends. Diba? Wala kang mabasa. Pero hindi natin pa rin alam. Pero parang magandang i-apply ito. Wala kang mabasa na may friends siya. Pero si David, meron siyang friends. Like Jonathan, na close sa kanya, na magsasabi sa kanya, na mag-held accountable sa kanya. Diba? Kinorek siya ni Nathan. Hindi ko na yun, baka kasi i-discuss ng ibang natin eh. Pero yun, ang kaibahan ni Samson, walang friends, si David may friend. So, here's the deal. To rid yourself of a temptation like porn or alcohol or some selfish pursuit, do whatever you have to do to find friends. Which, saan pa natin makikita? Sa labas ba? Siyempre sa iglesia natin. Kasi, anong sasabihin sa'yo doon? Hindi. Ano yan? Okay lang yan. Wala sa ating mag-held accountable. So, instead na maging solo flight, magsolo ka na katulad ni Samson na na-fall into temptation at kumbaga nalugmok. Namatay siya dahil doon sa temptation. Pero sa iba naman si David, meron siyang friends na mapagsasabihan din, na magko-correct sa kanya. At maganda, maging ganun din tayong friend, like Nathan. Kung kanino man nagkasala. Kung sino man ang nagkasala. At maging David din tayo na maging open din sa mga friends natin. At wag sabihin na, wag mo nga akong pakilaman, buhay ko to eh. Parang sakit na no, pag friend kayo, no? Pag ginano ka ng friends mo, no? Pero, wag kang iparamdam mo pa rin sa kanya yung pagmamahal pag sinabihan ka ng ganon. Baka kasi mapunta kayo sa instances na ganon. Ibigay mo pa rin yung pagmamahal na nanggagaling kay Jesus. So, makikita natin dyan. Kaya ito ang ating magiging application. Yan. Anong tukso nahihirapan kang pagtagpuan? So, ano yan? Tugon ng mga kasama mo, pag-pray, yung mga nagsastruggle sa gantong. Pero naniniwala ko na hindi ka naman laging talunan, di ba? May mga tukso ka rin na napagtatagumpayan. Amen ba? Amen. Ibahagi mo kung paano mo pagtagumpayan ng tuksong nito. At tayo po tayong lahat at tayo manalangin. Kantay natin.